Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung recent post ni Rasi na agad niyang tinanggal. Okay, ano yung muna natin? Pag-usapan muna natin itong Bingo Plus na to. Now, Bingo Plus po kasi is PAGCOR regulated. Ibig sabihin legal itong sugal na to. Okay, so kung alam nyo, maraming nag-endorse dito na mga celebrities tulad ni Alden Richards, if I'm not mistaken, and ito si Vice Ganda pa yata ito, and si Piolo Pascual. In a way, malaking kumpanya na ang Bingo Plus kasi nga nakuha na nila yung mainstream attention na to eh. And marami pa yan. Iba to dun sa mga pinopromote ng mga ibang influencer na nagsusugal sila sa kanilang mga live stream, di ba? Alam nyo naman yon, halimbawa na lang si Awit, di ba? Si Awit Gamer, yung mga pinopromote niya, hindi yon regulated. Therefore, illegal yung pinopromote niya. Okay? So, si Rasi naman yung pinopromote niya is very legal. Okay? So, siguro, ang una muna natin pag-usapan dito is bakit mali na ang isang influencer ay mag-promote ng isang bagay na legal naman. Kasi sugal siya. Pero si Kim Chiu ba or si Piolo Pascual and si Vice Ganda yata ito kung nakikita nyo to. And si Main Mendoza ba are also in the wrong for promoting itong Bingo Plus na to? Kasi nga, well, marami namang bingguhan sa mga sulok-sulok dyan. Di gawin na nating nationwide. So why all of a sudden, people have a standard na kakaiba sa influencers against the celebrities? For me, I really don't know the answer offhand, or I don't have a definitive answer na kung bakit. But I can only speculate. Siguro, the best way I can explain it is through rationalization. The way that I will rationalize this is that kung bakit iba yung feeling nyo kapag influencer na yung nagpo-promote ng sugal is that yung influencer kasi mas kasama nyo araw-araw. Kumbaga lagi siyang nandyan lang sila sa Gedli. Pupunta ka lang sa page niya, magko-comment ka pa, minsan ilalike yung reply mo, unlike yung artista that they are larger than life. Kumbaga, there is something na mas nakaka-relate ka doon sa influencer kumpara mo sa celebrity. But all the same, yung celebrity din kasi at saka yung influencer, they have a certain reach na tinatawag. Now, sa reach kasi, doon talaga ang worth mo as an influencer or as a celebrity. Halimbawa, si Vice Ganda ka. You are going to get paid premium. When I say premium, million yon sigurado. Now, kay Rasi kasi, ang nangyari dito, nag-post siya. Okay, isang post lang to promoting na meron tong app and meron tong mga dates. Ito, March 27 and March 28. It seems to me na GMA to kasi GTV yung nakasulat dito at saka GMA. So, in my estimation sa mga ganitong klaseng mga promotion, ito lang yung post ka lang. One post, ito yung price. Okay. I'm not sure kung magkano yung nakukuha ni Rasi dito, pero of course, this is paid promotion. Wala namang in my opinion, walang masama doon. Kasi nga, lahat naman tayo dito gustong kumita at some point sa social media. Pero, ang nangyari sa kanya kasi, dinilit niya yung post na yan and pag-uusapan natin mamaya yon. So, magkano nakuha niya dyan? Siguro, low ball ko, siguro mga 250? Low ball yon. Pinakamataas siguro, 1,000,000. I'm guessing this Pero since dinilit niya, palagay ko wala na siyang makukuha dyan. Okay, tinapon niya na yung kung magkano man yung makukuha niya dyan, hindi niya na makukuha yon kasi nga may certain posting time yan eh. Dito hanggang March 28 dapat nakapost yan sa social media account mo, 'di ba? So March 28 March 27, 28 kasi dun yung date. So, dapat hanggang hindi pa natatapos yung event, nakapost pa rin yan. Okay, so ganun usually gumagana yung mga ganito. Ibang-iba to dun sa mga nagpo-promote ng sugal, okay, or yung naglalaro ng stream. Kasi ang bayad dito per post, okay. So, sinasabi ko lang sa inyo yung technicalities pero I'm just going to give you the idea na baka mali ako. Kasi baka iba yung sa kanya.
Minsan kasi dumadaan yan sa management, kung may management si Rasi, I'm not sure. Pero ang point dito kasi, dinilit agad to ni Rasi. After a few hours, dinilit niya yung post, tapos eto na, fuck that. I'm sorry to disappoint you all, but I'm pulling out. Ibig sabihin, wala siyang nakuha dyan. And that's a very big, malaking bagay yon kasi tinanggihan niya yung kung magkano man yan eh. But I'm pulling out, no, my heart says no, back to video game. So yun yung ginawa niya, and that's actually very commendable in his part. I think ang point kasi dito, yung mga audience ng bawat isa, or yung demographics na usually nanonood sa'yo. Ako kasi, ang intindi ko sa demographics ko, 18 pataas. Yun yung nanonood sa akin. Kay Rasi kasi, meron siyang mga 18 pababa na audience na nanonood ng gaming content niya. This is why yung mga ibang gamers are getting criticized for promoting gambling. Kasi nga, 'di ba, I've told you time and time again, kung napapanood niyo yung mga yung science dito about sa gambling, it affects brain chemistry. Literally, iibahin niya yung takbo ng utak mo once na malulung ka sa sugal. Okay, so yun yung difference sa ibang promotions na gagawin mo bilang isang content creator. That is why number one, ang mga sugal, malaki talaga sila magbigay. Kumpara sa lahat ng makikilala mo dito sa social media, sugal ang pinakamalaki. Okay, and pangalawa naman, yun din yung pinaka-dangerous in the sense na kapag may nalulung sa sugal, pwedeng maging habang buhay yon na parusa doon sa taong malululong doon sa sugal. That's why most people na sinasabi nila na huwag kayong mag-promote ng sugal. Pero nasa sa inyo yun eh. Kasi nga, lalong-lalo na sa case ni Rasi dito, hindi kasi illegal ang Bingo Plus unlike yung iba. And kahit naman yung mga illegal na iba, yung iba naman na yon, ang mga operators naman nun ay mga Filipino din. Ibig sabihin, yung mga malalaking influencer na nako-connect sa slots na mga nakikita nyo, hindi nila kayo irarag pull, ika nga. Kagaya rin ito, hindi rin kayo nila irarag pull. Ang iba nga lang talaga, yung taxation dun sa dalawa. Kasi ito, nagbabayad sila rekta sa gobyerno, yung isa naman, hindi talaga. Okay? So, point dito is that, nasa sayo na yon kung gusto mong mag-promote or hindi. Kung para sa kanya, mas importante sa kanya yung mga nanonood sa kanya. Kasi nga, of course, mga bata yun eh. Naisip niya, siguro na bata yung audience niya, baka ma-hook sa sugal. And yun yung mahirap doon. Pero, I'm not saying na tama or mali yung kanyang ginawang desisyon. Kasi buhay niya yan eh. But, para sa akin, it's commendable. Kasi nga, malaki yung tinanggihan niyang pera dyan. I mean, siguro ako sa ngayon, mahihirapan ako. Halimbawa, I was offered the same amount of money, tapos ipopost ko lang yan. To hell with it, di ba? Kasi, totoo lang, kailangan natin lahat ng pera. Sino bang may ayaw ng ganyan? Isang post lang yan, di ba? Well, that's my opinion on the matter. Wag kayong... sana wag niyong masamain yon. And I am also cognizant na meron din ako mga issues. I will answer that in a given time. Of course, there is a process sa lahat ng mga bagay na to, and I would like to respect the process. Now, going back to this, mga kamatis, mga kaibigan, nagsalita si Gloco rito. Asan ba yung post ni Gloco? Wait lang ha. Hanapin ko lang, okay? Si Gloco kasi ay nagsalita tungkol dito, and ito yung sabi niyang ganon. Friends, please lang, hang in there. Wag magpakain hanggat kaya. Kasi konti na lang talaga yung hindi sila, for the new generation, konti na lang kasi talaga yung hindi nagsusugal nagpo-promote ng sugal dito sa internet. And yung mga tao na yon, good for them kasi at least hindi sila talaga nasisilaw dun sa malaking pera na yon. Kasi malaki talaga yan, man. Lalo na let's say yung rich ka ni Razi, malaki talaga yon. But then again, he said no to it, and then that's, I think, commendable for it. And by the way, shout outs nga pala kay 2 sentimong sa Kali or si 2 cents. Here's my 2 cents. Sabi niya ganun dito, from Jabol to Bingo Plus to Heart Says No.
Honestly, even though I'm annoyed by this dude and utterly disgusted by the Jabol content. Kasi nga very immature yung humor niya kasi mga bata yung nanonood sa kanya. And and easy laughs yung pagjabol eh. He is one of those local creators that I have high expectation for when it comes to endorsement or advertisers. Guys, don't put people generally in pedestals. Siguro yung mga kilala nyo personally, pero wag yung mga nakikita nyo sa internet. You will be utterly disappointed pagka ganon. Kasi of course, tingnan nyo siya sa sense of self-preservation. Gets nyo? Hindi naman permanent ang social media. And hindi rin permanent yung kasikatan mo. And sometimes, kailangan mong, you need to take risks na ganito. Pero si Razi kasi, I don't believe na necessarily kailangan niya yan. I do believe na sa buhay niya, kumikita naman siya ng sapat para sa pang-araw-araw niya. And yung mga content niya kasi nagva-viral eh. Doon pa lang panalo na eh. If he regularly post, 'di ba? So I do believe na hindi niya kailangan necessarily ito, but it's a legal casino kasi eh. Siguro yun yung tumatakbo sa isip niya, unlike yung sa mga counterparts niya na talagang nagpo-promote sila ng something na hindi necessarily legal, 'di ba? So alam mo yun, ganun talaga, kanya-kanya yan. I mean, most people still love those influencers na nagpo-promote ng sugal. Maybe makakalusot din siya. Yun siguro yung inisip niya nung simula. Pero when he saw that there was a backlash, nag-back na siya. And it's very commendable. Malaki yan, yung pera na yan, na tinanggihan niya. Kasi yan eh, slippery slope yan eh. After nyan, what's next? Slots naman, diba? And sa slots, malaki talaga yon. Kinakwento sa akin dati nila ng isang influencer na malaki. 10 million followers yata sila. Konti lang naman yun. Siguro kilala nyo yun. Ang offer daw sa kanila is 2 million per stream. Parang ganun. Or more than that pa nga. I'm not sure kung ilan yung figure. Pero it's in the millions. So, I'm just telling you how lucrative itong pagsusugal na to. Too bad sa akin, dapat pala tinanggap ko na lang. Kasi mababash din ako eh. Di ba mo dahil na? Hindi, joke lang. Okay na ako rito. Masaya na ako. Kahit bababa yung views. Seryoso. Never felt happier in my life. Anyway, mga kamarts, mga kaibigan, ang verdict ko dito, I do believe that this is still a W for Razi. In the sense na he thought about the kids watching him. And and then he quickly apologized and took it down. Wala siyang nakuha dito. I would believe na he is in breach of the contract kasi nga hanggang March 28 ito eh. So dapat hanggang March 28 nakapost ito. But knowing na tinake down niya means wala siyang nakuha doon. And I believe na doon pa lang, I think it's a commendable move for him. Okay. And si Gloco din, siguro yan din yung sentiments ni Gloco tungkol dito. Anyway, mga kamarts, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today.